Anong profession ang malaki ang kitaan? Sagutin natin yan by discussing yung mga sinasabi depende sa taong kausap mo, specific description, at mga bagay na pwede natin gawin about it. Pag tinanong mo yan, yung sagot depende talaga sa taong kausap mo. Ang typical na payo, kahit dati pa, yung profession na malaki ang kitaan or magpapayaman sa'yo is either engineering, doctor, lawyer, ganyan. Pero mapapansin mo rin yung iba, kahit hindi tugma doon sa sinabi, yung nakagisnan ng our previous generation, on how they describe yung specific profession na meron sila is nakadepende sa bias nila doon. Dahil nga, syempre, yun yung kanilang profession. Samantalang yung iba, walang pake, kasi either easy-go-lucky or may mayamang background or napamanahan. Bigyan natin ng specific description. Kung mapansin natin, different background yung meron ang mga milyonaryo. Yung iba, kahit plumber, kahit mambobote, junk shop, nagiging successful. Yung iba naman, pasok pa rin doon sa typical na sinasabi, yung sa lawyer, engineering, or yung iba rin naman, out of the traditional profession, but yung modern ngayon, dun sa internet, yung mga nasasabi nating content creator, or mga online seller. With this fact, masasabi natin na anything can be a viable option para magkaroon ka ng profesyon na malaki ang kitaan. Doon papasok yung right you with right job or profession. Kasi kung yung profession naman na meron or available, magandang benefit, maganda yung pwede mong makuha, pero hindi ka pasok dahil hindi ka right fit for that kind of profession, wala rin mangyayari. So ang flow pa rin yan, right skills that you have doon sa right profession na magmamatch para doon. And kahit nga yung mga typical na profession na hindi mo aakalain na okay or malaki yung kitaan, kahit pa paano yung iba, nagagawa ng paraan para lumaki yung kita nila doon. Well, makakonsider natin yung outliers. With this in mind, makakabuo tayo na pwede nating initial action plan. Una is start on what is currently available to you with your current ability. Kung sakali man na ito yung alam mo, practically speaking, mas okay siya na i-match doon sa profession na pwede mong paggamitan. Rather than starting from zero, na mag-take pa rin ng time and effort, utilize kung ano yung meron ka na. And match that doon sa available na pwede mong makuha. Pangalawa, later on, pwede ka na mag-shift doon sa position na most valued. Kasi kahit na masabi natin na okay yung initial na nakuha mong profession, darating pa rin sa point na yung income or kita na mabibigay sa'yo is always dependent sa value na binibigay mo along dun sa profession na meron ka. Kaya you should also take your time to know and observe kung ano yung mga specific na pwede mong kunin na yung value or return na matatanggap match dun sa desire mo. Which based on my observation, either selling man yan or creating a particular thing. Babalik at babalik pa rin dun sa capability or ability na meron ka to accomplish dun sa goal ng particular na profession or position. And lastly, always track your cash flow. Kasi kahit na malaki ang kitaan nung mapupuntahan mong position or profession, kung butas naman or napupunta sa halos wala yung nakukuha mo or natanggap mong pera, baliwala rin yung sinasabi nating mataas. For example, kung yung kinikita mo ay sobrang laki, pero yung kailangan mong gastusan is mas malaki pa doon, wala din. Kaya you need to always track or check yourself kung inline pa rin yung lifestyle mo sa current na kaya mong ibigay para doon. At bukod sa ibigay, nakakatunog ng bagay, na-discuss ko sa nakaraang video kung ano yung mga bagay na pwede mong gawin sa unang araw sa Thailand. Kung sakali man na magawi ka doon.